buntag sa inyong tanan. Amen. Salamat gid Pastor Joanna kag sa leadership ng church nga gitimbitan ako na mag-speak sa mga adlaw. It's a great privilege for me. Si Pastora Joanna kag si Pastor pa, kilala ko gid sila, they are a friend actually. Ug magulang lang ko sa ila pero ang yan ko gid sila. Nanging witness ako ni kung how they started the ministry dito pa sa Liganes. Ako dati, saan nag-pioneer sila ako ang mission sa department in charge sa First Assembly. Kapag bisita ko sa Ilacan, nanging witness ako how really they started it with so much difficulty dito sa Liganes. Wala na sila mga tupunon or ano. So, ako naman na bisita, so much na daw ihatag ka, wala naman ihatag. So from there, kadto sila din sa poblasyon, kakad pa ko din sa itong inumpisahan yung church dati, nga ng temporary life materials, kakad tumag ko sa ilang naging rentahan, and then so much more now nalipay ko kay from the very start na may difficulty sila, so kung anak na sila sa overflowing. Grabe bilang himoon sa Lord, kung faithful kita, may gina-give up kita, may gina-sacrifice kita, hindi natin ma-update si Lord. Lampasan pa ni Lord ang sakripisyo nga ginahatag ta. Ang gina-give up ta, lampasan pa ni Lord sobra-sobra. Kaya ka makipot ka, Lord, this is all yours. You're doing to my life. This is not mine, but it's yours. Okay? So salamat din sa liwat ka, gina-congratulate ka mo from nothing to overflowing. From not enough to more than enough. Before ko mag-message sa inyo, okay, let us be serious with this. Kunwari si Lord subong, kag papagputod ka, balo ka ni Lord. Tagaya ko sa mga rason nga i-bless ko ikaw. Hatagi ako sa mga rason. Sino dati ko bal sa iyo? Hatagi ako sa mga rason. Yes? Okay. Masabat na karon sa ato nga minsan. Praise the Lord. So, everyone, please let us open our Bible in 2 Corinthians chapter 9. And we'll be reading from verse 8 to 11. Now, isa nga ako naging learning kay Lord. Each time we read the Word of God, kapaon mo ang heart ni Lord para sa iyo. And as we read this word now, kapaon mo along the lines. Nang nabasa ka, kapaon mo along the lines. Ano pala, Lord, ang heart mo para sa akin? And after that, patunon mo. Patunon mo. Kaya may mga word din minsan na daw piece of information lang sa atin, nang nawawala. You have to start receiving it. Dati sa nagbatong ka kay Jesus, sa nabatong mo, sa nakapamati ikaw sa mensahe part kay Jesus, sa maniligtas, na siya galing maniligtas, inbatong mo, tama? And that was the starting point na batong mo ang kaligtasan. In the same way, tanang na word na mabatong mo, kapaon mo ang heart ni Lord sa inyo. Pagkatapos patunon mo, pagkatapos mo patunon, sundon mo, kay ang word mag-umpisa panghikot sa kabuhin. Isa ng song natin kayo na ang favor ni Lord mag-arrest sa aton children, sa ilang ng children, sa children's children. If you will just receive that in your spirit, that word is for you, and then you start believing and obeying the Lord, it will really start working in your life, it will start working for your family, it will start working for your children. You will have a children, a generation of the righteous. Okay? Sa muna nga ito na himo. Now, for now, let us have our topic today. So, nasa batyo na ha? Nga, tagay si Jesus ang rason. Nga, i-bless niya ikaw. Kaya kung kabalo ka sa mga rason mo, bless ka naman ni Lord. Kaya sumungtunan natin ang mga biblical mga reasons na dapat kita i-bless ni Lord. Okay? So let us open our Bible in 2 Corinthians chapter 9, verse 8 to 11. Just before reading this, actually the whole chapter 9 of 2 Corinthians, this is actually ang iya siningang context
ang generosity sa Achaean Church, ng taga-Achaea, to sa Judean Church, nga maging generous sila. So, kagambal dire kung maging generous sila. Sa ang context, ang ilang generosity sa church dito sa Judea. Pero from Achaea believers sila. Kung himuon nila ini, amo nila ang matabo ang ato nga 2 Corinthians chapter 8 verse 9 to 11. Nagambal diri, and God, start ini nga word sa and God is able to make every blessing to yours overflow for you, so that in every situation you will always have all your need for any good work. As it is written, He scatters everywhere and gives to the poor. His righteousness lasts forever. Now He who supplies seed to the sower and bread to the eater will also supply you with seed and multiply it and enlarge the harvest of your righteousness. And in every way you will grow richer and become even more generous, and this will produce thanksgiving to God because of us. Shall we all bow down and let's pray? Thank you so much, Father. Father God, we honor you this morning. We thank you. We worship you. Our heart is just overflowing, Lord, for the wonderful promises you have for us. Ang iyong pulong, Lord, puno-puno sa mga namin, Lord, na mga promesa para sa amon, para mga buhay kami sa bugana, abundansya, kag we have so much to share to others. And so this morning, Father, I pray that in a very special way, you speak to our hearts. Speak to everyone that are here. Wala ka Lord sang laktawan. Apang bawat isa, kada isa sukuhan ng Lord, may mabaton Ginoo, a spiritual truth Ginoo from you. That mag-impart din sa ating spiritual system. Kaya Ginoo, gusto mo kami Lord pabuganaon, gusto mo kami Lord mangin abundansya ang among kabuhi, kag Lord ang kabuhi namon Lord mangin blessing sa iba. And so Father, be honored today in your message and be with us, Lord. Thank you for your presence. We honor you now and we ask this in the name of your Son, Jesus, we pray. Everyone says, Amen. Amen. Praise God. Okay. Although nabasa ko sa English, pero gusto ko basahon sa Ilonggo kay grabe gidya ang truth balasang word sa Ilonggo. Ang mga Ilonggo, ito malapuyot, gidya dayo, no? Dami gidya, pamati ko. Ay, sige, thank you. Ang bala diri sa verse 6, ang tuhapag ko sa inyo nga ang context sa series, ang the whole chapter 9 is that ang generosity sa pagpulig sa taga-Achaea nga church into the Judean church. Kag siling diri na dapat mangin mabugana sila or may sowing and reaping principle pati nga kung damo sa mo damo man imo ani. Plant principle na siya, may nagtanong ka, ihon mo. Kung may damo gin tanong mo, damo man anihon. Kung gamay tanong mo, gamay man imo nga anihon. Okay? So ina nga principle ari diri, pero siling ni Lord kung imo ninyo ang bugana kag maaluwan nga pagsabog, kag paghatag kag pagpuling, amo manidayon ang anihon ninyo. Amo ni ang himuon ni Lord sa inyo. Okay? So sa verse 8, kag kay ang diri kag nag-umpisa ang word. Kag ang Dios sarang makahatag sing labaw pa sa inyong mga kinahanglanon. Agod nga hindi kamo mawad-an. Grabe ang heart ni Lord gali sa mga anak niya. Hindi ang heart ni Lord na nawawad-an kita. Hindi ang heart ni Lord nga nagapingit kita. Kundi hambal diri nga kinasa labaw makahatag si Lord sarang si Lord makahatag labaw pasang sa atong mga kinahanglanon. Agod nga hindi kamo mawad-an kag masunod. God mayara pa nga inughatag nga bugana para sa tagsa nga maayo nga buhat. So in other words, ikaw unanay ang pabuganaon ni Lord, kag ay mo kabuganan maga-overflow kag bugana ihatag mo sa iba. Kanong sumabala ka mo tanan nari diri pagin pabugana ka mo ni Lord. Kang kabuganaan niyo, nag-overflow ang kabuganaan sa iban, I tell you, grabe ang kahimayaan balik sa Diyos. And then, ang baladri, subong sang gigsiling sa kasulatan, naghatag siya sing maaluan,
sa mga imol, kang ang iyang kaaluan nagpadayon sa walay katungtuban. So nabasa ko, di ba, grabe ang effect sa heart ko, grabe ang sa ambang ko, Lord, heart mo ginyagali, Lord. Nga ma-experience ko ang kaaluan mo sa kabuhi ko. Lord, heart mo gali nga nga mangin maal, nga basta ma-experience ko first hand ang kaaluan mo, O Diyos. Kag gusto heart ni mo nga mangin maaluan man ako sa iban. Right? So amo na aton subong lang taon, amo ginayang tagip puso o ni Jesus. Amen. Nga maaluan siya sa aton. Kag ang kaaluan niya maga-flow sa iban. Kag ang Dios nga nagahatag sing binhi sa manugsabog kag pagkaon para kaunon, magahatag man sa inyo sang tanan nga binhi nga inyong kinahanglanon, kag magapatubo sini agud magpatubas ini sing bugana gikan sa imong kaaluan. Grabe ang provision ni Lord sa aton. Kaya gusto ni Lord no, magkabuhi kita in abundance. Kita kani maginikanan, pa'y kaginalipay nga imong bata, nagapingkit sa kabuhi. Nalipay ka kung nagabugana sila. Sobra pa dira ang heart sa atong Diyos. Kaya ang padiri ang provision ni Lord, provision niya sa aton para sa aton pagkaon nga kita mawat-an. Kag provision niya pagit ang binhi nga inubanggas naton kay kun matutong kitang maaluan kinanginhatag niya sa aton padamuon pagit niya. Kaya sa English yan naga-overflow ang madadri you will God make every blessing to yours overflow. Gusto ni Lord sa aton may overflow. Hindi kulang-kulang, hindi hawot-hawot. Gusto niya makabataan niya nag-overflow kita. And then, verse 11. Magapamanggat siya sa inyo. Hello! Magapanay. Magapamanggat siya sa inyo. Bago sa inyo, kapaon yung heart ni Lord, kag patunon yung kamaturan. Ang nagapaton singkit amin. Good. Ang grabe, magapamanggat siya sa inyo. Gihapon agud magmaaluan kamo sa tanan nga tion. Kag madamo ang magapasalamat sa Dios tungod sa inyong mga bulig nga ila nabaton. Nalipay ko kay sa kay Pastora Joanna gina-announce ang Panay Assembly of God naga-overflow na kamo kay kapinagbakan na kamo sang sapatos, kay ginapangatag kamo nga sapatos, kay may isa ka tao nga naga-overflow ang blessing, ginapa-overflow ya sa Panay, channel kamo naga-overflow ini sa madamo. Amen. Our topic this morning is channels of God's blessing. Ang channels diri naga-refer ini sa aton. Channels. Do you want your life to be channels? Yes. Kanami kung channel kaya alagyan ka. So kung alagyan ka sa imong una na experience mo ang overflow. Amen. Right, tama? Okay. So kaya lagyan pamangkot ka mo. Tagaya apil si Lord sa rason kung nga dapat ya ikaw i-bless or pakamayaw mo. Okay? Do you know, brothers and sisters, that blessing is God's idea? At the very start, ang blessing is in the mind of God. It is His divine intention for us, His people, to be blessed. Di na gani kita blessed dati sa ngaran kita sa makasalanan tangang kabuhit, problema gid kapingkit pa. Ginapapagpag makita sang sala, nauutangan pagani, nauutangan. Mamayo na lang kay Christian na sa to si Pastora Joanna, may Redeemer ang Lord. Pero how much more pang wala kay Kristo? Grabe ang kabuhin natin niya sa mula kita kay Lord. Pero ang blessing the people of God, it is God's divine intention. The idea start from Him. However, ang purpose ni Lord of blessing us is beyond our personal comfort. Hello? Yes. The intention of the Lord of blessing us is beyond our personal comfort. He blesses us so that we can become channels of His blessing to others. Kamu nagsabat. Nga man, kinahanglan ka, anong rason nga man nga i-bless ka na Lord? Para madamo ka i-deposito sa bangko, damo ka matipon. Ang blessing niya, it is the Lord's initiative. Blessing, it is His divine intention for us.
He blesses us so that we can become channels of His blessing to others. Nami ako ng bagay na ni Pastora Joanna. Dati, daw kaluluoy sila, siguro natamay pa sila sa ina pamilya. Pero sa nag-overflow na sila, nag-channel sila sa blessing sa iyang pamilya. What a reverse! Hindi lang na matabog sa inyong pastora. Ang tanan na promise ni Lord para sa aton tanan. Walang exempted. So today, if you will receive this truth and believe it and obey the Lord, this power of the word of His promise, it will start to really work in your life. Amen. Praise God. What a great reverse. So sa Corinthians, sa 2 Corinthians, si Paul nagkatudlo sa mga believers, naghilang na overflowing provision. Ang sobra-sobra nila nga provision, kay maalwan si Lord sa ila. Maalwan si Lord, tama? Amen. So, ang ilang overflowing provision, kay maalwan si Lord sa ila, nag-supply kita sa tanan nila nga kinahanglanon, kang kinahanglanon nila, napupunan, wala isla sa kulangon, kang nagapananubra pa. Kani siling ni Lord, siling ni Paul sa taga Achaia, hambal niya, ang overflow ninyo, patubula sa iban. Amen. Let it overflow to others, that you will become channels of God's blessing. And when you do this, balik sa himaya at pagdayaw sa Diyos. Amen. Mo gina kaya mga kauturan, kung anong sundon ang mga matahong, mga eternal principles and purposes ni Lord, pag mag-align kita kag sundon ta, balik sa iya sa himaya ng kadayawan. Amen. Nabi pang Lord, my life, Lord, is giving glory and honor to you. Right. So, ari ang mga key principles of God's blessing. Siya, subungan lang batuna, are you channel or not? Do you want to be that channels of God's blessings? Amen. Manaming panungtungon na alagyan ka, daluyan ka sa pagpakamaayo ni Lord. Kaysa sa wala silbi ang kabuhin mo. You know, you can start praying, Lord, umpisahin Ginoo nga maging daluyan ako sa gagmay, kag Lord, hindi yung mga limited ni mo nga mga promises, kag limited provision mo, Lord, ginaghatag ko akong kabuhi sa imo, nga maging daluyan ko ako, Lord, sa pagpakamaayo sa iban. Alright, so ang una natin na key principles. Number 1 is, blessing is God's idea. Idea, gidyan ni Lord. Kaya pa diri, God is able to make every blessing of yours overflow for you. Overflow, awas. Grabe gid. Grabe gid si Lord. Kag ang Diyos sarang makahatag sing labaw pa sa inyong mga kinahanglan. Suktayin si Lord. Kapalo ka muna, may mga manukot kay Lord. Subong may kulang ka mo, subong may mga hawot-hawot makinanglanon. Kag pirmilang ka mo nagamartsahan, kung hindi nyo pangitaon, sukta si Lord. Kapalo ka muna namin ang si Lord sukton si Apulong. Si Apulong ni Lord, intensity ka ini para masundon sa aton. Kaya madadali, para maglabaw pa sa inyong kinahanglan, maghahatag siya, singlabaw pa sa inyong kinahanglan, agod na hindi ka umawan-an. You know? Isang nag-eskwila ko sa kami ni Pastor Man sa among duha nga bata, ay pastor man kami, hindi. Mas dako ang income sa panay kaysa sa ang labas. Mas dako ang income sa inyong mga pastors diri kaysa sa amon. So kapatundong ako, oh Lord, duwa na akong college, puro na sa private, sa CPO isa, dito sa Garcia State University sa Kalihog isa. Pero I tell you, I declare and confess to you, wala ko nang abot sa punto nga nawalan kami. Wala ko na-experiensyahan, pareho sa mga na-experiensyahan sa iba na maginikanan, sa padong pa lang nagamarcha na sa pagutangan, kay para ibahat padala sa ilay pabalong sa ilang kabataan. Wala na experiensyahan ko ang grabe nga supply ni Lord. Ngayon, hindi kinahambal niya nga hindi, git ka mo mawalaan. Amen.
God. So it is in the mind of God. Now, panumdum balikan nato nanay, ano pala ining blessing nga ginahambal diri? Ano diri ang ginahambal diri nga God is able to make every blessing of yours overflow for you. Ano pala ining nga blessing? Balikan tanay sa life ni Abraham. Sa Abraham ang mamo ang aton nga father of faith, tama? Okay. Sila isang Genesis chapter 1, chapter 12, verse 1 to 3. May ginambal sa dira. Si Abraham intawag ni Lord. Kag sa pagtawag ni Lord, hambalya ng give to me that cost you something. Kaya I will not give you anything that cost me nothing. Si Abraham, inhatag niya kay Lord ang comfort sa iyang pamilya. Naghalin siya sa ilang lugar na hindi siya kabalo kung hindi siya makadto, pero nasubo siya ni Lord. Pero ni Lord sa iya, I will bless you. I will bless and make you into a great nation and I will bless you. Amo nang hambal ni Lord sa iya. Wala sa kabalo kung siya makadto, pero may something siya, may sacrifice siya, ang comfort niya, ang family niya, ang relative niya, kag mag-adto siya sa isa ka lugar nga wala gid siya may nahibaluan, kag wala sa kilala. Pero ang iya lang ginapanghawitan na siling ni Lord, I will bless and make you a great nation. I will bless you. So ano pala ng blessing na ginambalyan kay Abraham? Kaya ginanga-blessing nga kay Abraham, siling sa Galatians chapter 3 verse 9, kita nga nagdo, next slide please, yes. Kaya ginanga-promise niya kay Abraham, sa tanan nga nagatuo, sino rin nagatuo kay Jesus? Yeah. Ina-bless niya kay Abraham para sa tanan nga tumuluo, those who have faith are blessed along with Abraham. So in other words, kung anong in-promise niya kay Abraham, the same promise is for you. So ano ini nga promise? Ini nga promise, this is a very comprehensive covenant of blessing. Nga blessing nga nag-affect niya sa all areas of Abraham's life. Ini nga blessing, amo ini ang promise ni Lord sa iya og favor. Kaina ginakanta naton ang favor ni Lord. Kagambal nito, His favor is upon you. Dapat inbaton mo na. Pag nakapahambal sa kanta ta, inang favor is upon you, upon your children, upon their children, upon their children, upon their children. If you just receive that in your spirit and accept it and believe the Lord, it shall start to work in your life and in your family. Because that is the promise of God. So the promise of God, that blessing is the promise of His favor, His presence. Minamit ko po tayo may presence ni Lord, no? Nadungtungan mo sang si Moses, ang makato na blas sila sa promised land, hinaakit si Lord, kaulugot sa mga Israelites, gampautas. Sa uli, siling ni Lord, sige, kadto na ka mo sa promised land na dalon ko, kabdalan ko sa inyo, pero hindi ako magpupod sa inyo, kay base along the way, sa katingguyan sa mga Israelin mo, tuda sila sa ako. Siling tayo ni Moses, hambalya, tarawin sa hambal ni Moses, yan Lord, kung hindi ka naman lang magpupod sa amon, kung ang presensya mo Lord hindi magpupod sa amon, kung namin ang promise land, ato dito ang millions, ato dito ang billions, wala corruption dito. Pili na lang kami diri anay Lord, bisan ang pangabuhi na mo mabulubudlay. Pero kay presensya mo upod namon, so mas in-prefer namon ang presensya mo kaysa riches ang gabulat dito sa among nga wala ka. Kaya grabe din ako ng presence ni Lord upod ta sa tanan ng iman. Namin sa natabosang presence ni Lord sa life ni Joseph, dapat tama. Sa time sang hostility sa iya, sa time sang persecution, sa time sang grabe nga nga paghingabot sa iya, but the presence of the Lord was with Joseph. So nang natabo nga Joseph, ginaog niya, gin-overcome niya ang tanan nga mga hurdles, kag tanan nga mga upang sa iya nga kabuhi. Iban sa to nang deadly patyod sa siya mga utod, and then papatulina siya, pero the Lord's presence was with him.
Kauturan pinakamanamit natin, pirmihan dumang sa Lord ng presensya niya kaupon natin. So isang blessing nga, may covenant blessing. His favor, His presence, His provision. Kaya yung ginahapag rin ng hatagan, maghatag man ako sa inyong tanan. Ang Diyos ang maghahatag sa tanan na kinahanglan labaw pa sa aton kinahanglanon. Amo ni ang provision ni Lord. Gusto ni Lord na nag-overflow kita. We will live in His abundance. Protection, and then this blessing, hindi lang ang yung favor, yung presence, yung provision, ang protection ni Lord. Protection ni Lord. But this blessing includes spiritual, relational, kag material blessing according to God's purpose. Anong dungo nato nga ang i-bless kita ni Lord? Ina blessing para sa iyang purposes sa ating kapatid. Na pinanungdong ko pala, naman kung wala puro ako nag-align sa iyong purposes. Ako nagsiko, pero sa mga tao, napanga ako sa trabaho, wala ako nag-board. Wala ako nagpas ang board exam. At pinarabaho na ko, asa ulit, itawag ko ni Lord. Pero sumukabalo ka mo, I just find it, Lord, kanami kita, Lord. Minsan sa mga devotional, natangis na ko sa Lord. Lord, kanami kita sa kabuhi. Lord, niligalo ko sa ako, Lord. So, kanami kita sa imo, Lord. Mas kanami kita sa imo, Lord. Bangon na kita ko, I am walking in His purposes. Sa purpose niya ako naglalakad. Kauturan, balong ka mo, ang pinakamanami ng kabuhi, ang mag-align kita sa Lord, at maglakad kita sa iyong purposes. Amen. Kaya patingkaro ni Lord, provided kita, isang mga talent naton, patingkaro ni Lord, punan niya kita sa kaalam, punan niya kita sa direction, punan niya kita sa kalipay, kalinong, kay ara kita sa iyong divine purposes. Amo ng blessing ni Lord, hindi lang galing material. Material is part of it, but His favor, His presence, His protection, kaupod natin tanan. Pag nag-aaral, nagapay-dalong kay Lord sa idalong sa iyang blessing. Alright. So, this covenant promise is for all of us who believes. It's for all of us who believes. Kaya basahan ko liwat ang verse 8 ha, basi malipatan nyo, take notes sa inyong mga Bible. Kag ang Diyos para ini sa imo, heart ini ni Lord para sa imo. Kag ang Diyos sarang makahatag sing labaw pa sa inyong mga kinahanglanon. Agod nga hindi ka mo mawan-an, kag mayara pa nga inuhatag nga bugana para sa tagsa ka maayo nga buhay. Suot siya para ni Lord. Gusto natin ni Lord, heart ni Lord, na ma-experience nato niya ang iyang favor, iyang kabuganaan sa atong kabuhi. Para nga may ara kita nga i-share sa iba. Nami pala sa panuntungon na iba naman na tao, magpatindugon mo dili kag tagaan microphone kag mag-istorya sa ila experience kay Lord. Ngalan mo ginadrop nila. Ay nga man, ikaw ang daluyan sa ila pagpapamayo. Ikaw ang daluyan sa ila kaligtasan. Ikaw ang naging rason kung nga nag-aalagad sila kay Lord. Bangod kay ang kabuhi mo ay dalog sa blessing ni Lord, overflow nimo. Kaya mga kauturan, unang idea ni Lord ang i-bless kita. Plano yan ni Lord na i-bless kita. Sa subong pala nga, balik ka tatong kabuhi. Ikaw, balik ka sa wala pa imo life kay Lord. Ano kaya, paano mo i-picture na ang klase sa kabuhi? Daw layo-layo kita, no? Right. Okay, so number 2, na key principles of God's blessing is that blessing is for us and for others. Blessing is for us and for others. Alright. So sa Genesis chapter 12 verse 3, sinin ni Lord diri kay Abraham, and you will be a blessing. And
then sa atong nga text sa balyadiri, so that in every situation, you will always have all you need for any good work. Sa tanan nga kahigayunan, sa tanan nga opportunity, kung may kabuganaan ka, kung gin-bless ikaw, ready ikaw, handa ikaw, magsugata sa kinahanglanon sa pagpangalagan. Kapag magpangalagan, ang kulang ka, ambal mo, ano manabihatan ko, kay wala man ako. Hatag ko. Kay wala man ganit, kulang man ganit. Pero ang gusto ni Lord, ang intention ni Lord that you will be a blessing. Ang balay mo katupad sa walang sa tuo, you are a blessing. Sino yung usugin niya? May conviction. Now this time, hambal ka with conviction. With conviction. I am a blessing. Sino kapatid sina? So, ang blessing intended kita ni Lord para sa aton kag para sa iban. So, sa ginhambal na sa Abraham, and you will be a blessing. Inanga blessing was never meant to stop with Abraham. Hello? Ang blessing, wala in disenyo ni Lord. Ang blessing, wala in plano ni Lord nga magpundulan kay Abraham. Kundi ang blessing, in-bless siya, ay para na mangin blessing siya. Kaya silid ni Lord, I will bless you, and then so that you will be a blessing. Right? Nadumduman ko sa ka-eskwela. Of course, si Mariso kung nag-review siya. Tapos si PJ nag-online. Hambal ko, Lord. Tapos na si Mariso si PJ. Ma-overflow ang blessing. Mas-sponsor ang isa ka Bible school student. I mean, na-sponsor na Bible school student. Nag-overflow na. So, malipay ka pala na nag-invest ka. Para sa ako niya, Lord, this is my spiritual investment. Ang bagugan sa akong pamilya, bago, investment naton ine sa kingdom. The more na nag-invest kita, may return na ganansya. Ay, talaga mo ang kingdom, hindi na kingdom principle. Damo-damo ginagamit si Lord para maintindihan ka, ginagamit siyang negosyo. Diba kung nag-negosyo ka, kaputin ka kapital, nag-invest ka, with the intention nga in the near future, may balik sa iyo, nga ganansya, tama? Si Lord wala, hindi natin ma-outgive. Si Lord hindi maubusan sa pagganansya sa aton. Kung magtutunggaw kita kag sundo natin ang iyang principle. So in our blessing, it is not intended by God to stop in Abraham. In the same way sa ato kung gina-bless ka ni Lord, wala ina sa intention ni Lord nga magpundo lang sa imo, kundi pinaka-blessing maka-flow sa iban. Kaya dapat mangin channel lang kita. Amen. Channels of God's blessing. Praise God. So, firstly, the blessing was intended for us, kay Abraham, para mangin blessing kita, mag-flow ang blessing natin sa iban. Kaya din pala, pinaka-highest expression pala sa blessing ni Lord is that you will really be a blessing. Putambal, paghambal ni Lord sa kay Abraham, paghambal niya sa ato nga, you are a blessing. Hindi lang nga kita subject sa blessing, kundi kita ang medium of blessing for others. Channel kita, alagyan kita. Alagyan ng church, ng friend ninyo nga nag-bless sa inyo, alagyan lang nasa yan. Kaya I believe the more siya nga nag-overflow yan din sa inyo, the more siya nag-allow himself to be channel of that blessing, ina-bless pa din siya ni Lord sa more. Kaya mo na, di lang taon natin mula later on, sumasundin ang verses, may aral na ang sowing at reaping principle. Alright? So, ang Diyos does not just simply bless us to increase our possessions, but to increase our usefulness in the kingdom. Kung magapagamit pagiggali kita, kung ang aton increase, gina-increase ni Lord ang aton na possessions,
Hindi lang ina para sa aton, kay gusto nilon mag-increase man ang aton nga usefulness sa iya kingdom. Hello? Amen. Nakita ko pala ang mga Christian na malipayon nagpagamit kay Lord. Pero ang Christian bisan nagdugay-dugay na sila, pero wala kang paggamit kay Lord. Pirmi na sila urimot. Kristiyano nga nawalay kalipay, Kristiyano nga wala nagadaog, Kristiyano nga perdipilo, Kristiyano nga permi lang biktima, pero sa nagapangalagan, hindi, wala biktima sa mga anak sa Diyos. Kristiyano, silang resources para sa kingdom. O, pili ka, sino pangalan mo? Si Victor o si Victim? Gusto ni Lord mag-increase ang atong nga usefulness in the kingdom. Amen. Ako, pag sandito ko sa Iloilo, sa pag-resign ko, kung siya, lagi ko yung kapalong maging district treasurer. Kung wala ginaya, never don't it in my mind na mag-amuna. Sa nag-resign ako, kag nag-keeper ako sa First Assembly, nag-DS na yun si Pastor, nag-district superintendent si Lino. Habang ito sa Rose, ipioneer mo ang opisina sa district sa Iloilo. Dito ako nang una kung ipioneer, wala sila recording, wala mga bookkeeping, wala silang tama nga mga accounting system. So pamod may accounting background ako, kag sa nagtrabaho ako, nag-train ako sa SGB. So tuloy ko lang nauli na, nung natuwa training gali, kinahanglan ako sa kingdom. Wala tayo nagsunod sa isip ko. So, pag nag-guiding training ako sa SGB, ang ito dayon, paghampal niya, kapag nakaprepara na gali si Lord para mag-DS si Pastor Ray. So, nagsunod ako dito. Nag-inumpisan ko ang system dito, ang recording, ang mga banking, inumpisan si Lino. Tapos, nagbalik ako sa Rojas. Ang ginawidan ko naman tayo, ang missions department. Tapos sa missions department, panagyan ko, may mga nag-ano pa ko sa young people, sa district, nag-in-charge pa ko sa young people, nag-hawid pa ko sa district missions prayer ministry. Dahil sa kulihi, pag-abot mo Ginderea, siling nila, mangin sectional treasurer ka na. Naglalalain pa ko, gusto ko magpahuway. Siya sectional treasurer ka na ba? Kwarta magyapon. Sa kulihi, nag-pastor na kami sa Altabas. At dito, district gali ang puntaria ni Lord sa aton. Support ko ang balon, si Lord yung nag-increase sa atong usefulness sa kingdom. Tanan pala ka mga ari diri, hindi yung pag-underestimate ang yung mga training, ang yung mga background, ang tanan nga gina-allow ni Lord sa inyo sa mga secular. Kaya inagihapon pwede mapuslanon sa kingdom of God kung ipagamit natin. Amen. Right? So gusto niya na ang usefulness nato mag-increase. Alright, ari ang mga ways. We can be a channel of blessing in these ways. Gusto niyo maging channel of blessing? Amen. Damong pamamaraan. Okay, una, of course, giving generously. If you just give generously, I tell you, ga-expand ang kingdom of God. Naga-expand din ang hilikuton. Kag walay gutom sa simbahan, kundi may gasolina ang simbahan para sa paghimo sang misyon. Okay. Serving faithfully. May mga talents ginutang si Lord sa inyo. Pero, you can serve the Lord faithfully. Hindi lang ang pagpangalagan sa Lord kay mga professionals, hindi lang kay mga teachers, hindi lang mga pastors. Damo din yung pamamaraan nga gamiton kita ni Lord sa church kung magmagamit kita. Kaya nga namin sa announce si Pastora Joanna Kaina, kung sino sa inyo ang gusto magpangalagan, papalukan mo sa atin. Bangod ang kingdom of God, amo na ang disenyo. Tanan-tanan kita, sari-sari talent, sari-sari kita ang ari diri, pero gina-equip kita, ginahanas-hanas kita para mag-serve kita tanan sa Diyos. Kung baga, ang picture sa church, isay na siya ka sailboat, ang sailboat, hindi lang duha ang kabugsay, tanan na kabugsay.
kay tanan nagapangalagan. That is a picture of a healthy church. Wala sang pasahero lang, abang tanan may bugsay, kag nagabugsay tanan. Ang unang pinakamanami kag dynamic na simbahan, kung ang tanan na equip kag faithfully serving the Lord tanan. Nagapagamit sila sa Lord. They are blessed and by their talent and what they have, they serve the Lord faithfully. Another is encouraging the discouraged. Kaya balo ka mo sa kapanahonan natin sa kung naman tao na discouraged. One time na ha, nagkanto ko sa atong barangay, kaya may transaction ako. Sa muli, ang babae dito nga nag-ano sa ako, nga nag-attend sa atong transaction, kapupat ko dyan sa kuya, kag daw wala nalipay sa kabuhi, kag daw wala sa nalipay nga iserbihan ako. Daw matya, ito napilitan siya pala. So, tinong ako, tapos ko sa iya. Tapos sa iya ka, ang kabuhi pa lang pala may problema sa pamilya, may kinahanglanon, may problema sa mga relasyon, may problema sa trabaho, pero life is still a choice. Pwede ka magpili na mangin discourage ka or mabugat ang kabuhi, or pwede ka magpili na maging masadya. Pili ang masadya, kita niya sa ako nga nag-ayun ko. Kamay na ko siya. Kung naka-senior ka na, wala pa. Ako, senior na ko. Siya mas kagwapa sa iyo. Yan mo, salamat na lang. Hindi ko, expression niya na lang ito. Balangan daw nakaayos na daw lain ang ako nga aura. Hambal ko, life is a choice. May mga bagay hindi na mabago ang sitwasyon sa atong kabuhi, pero mga desisyon kita nga magmalipayon kita lahat. Ang malipayon, may palakpakan na si Lord. Ang madamo atong nagproblema, palakpakin si Lord. You turn your mourning into dancing. You turn your problem into praising. Makibog ka sa milagros ng Diyos. I-reverse ni mo. So, in other words, nag-end kami, upod sang isa ka teacher dito sa daycare, sino dali pangamuyo kita. Pangamuyuan, on the spot. Kag nagpuli ako na nagmalipay, so nag-reverse ang ilang mga itsura, naglain ng ilang pananaw sa kabuhi. Kag naglakat ako na nalipay ko sa Lord, kaya na-encourage ko ang mga discouraged. Kabalo ka mo, bisan, diin kita makatubas na may tao. Kung sensitive lang kita ya, sang ilang mga inaagyan, sobra pang naagyan nila sa atin. Kung ready kita anytime to discharge the message of encouragement, the power of encouragement, the ministry of encouragement, we can touch people's lives. Amen. And that is because you are blessed. Amen. Only a blessed people can share. Ang wala na blessed na mga tao, please cut na. Gusto lang nila recipient. Gusto lang nila recipient sa blessing. Pero ang blessing ng mga tao, gusto nila mag-share. Amen? Praise God. Alright. So, na opportunity to be blessed, to share to others. Be an encouraging to the discouraged. Sharing the gospel also. Sharing the gospel at discipleship. At ninyo, wala lang kamo kay balos ni mga cell groups pala naton. Kung nag-involve ka mo, kung nagpag-invitar ka mo, you are really changing the eternity of the person that you are bringing in. Eternidad nila. Kaya kung nag-share kita sa gospel, kag ara sa heart naton ang heart ni Jesus, kabalo ka mo, mission is in the heartbeat of Jesus. Discipleship is in the heartbeat of Jesus. Kung ang church na nagabatsyag sa heartbeat ni Jesus, ini nga church nagapatay, nag-amag-amag kung patay sila. Kaangay isang tao nga ang heartbeat madula. But you know, kung atong nasundan, kung mag-align kita sa heartbeat ni Jesus, ang gospel, ang mission, kang pag-disciple, alive ang church, ay madamo ng kinga, mga kalag, ang nag-abot sa iyo ng kingdom. So we can share, we can be a blessing in that way. Sabi, mag-gospel witness, basta mag-witnessing or ano, wala ikaw sa capacity, pero you can join with those who know how to do that. And then finance, and then be an encouragement.
nanamian ko wala sa trabaho sa Lord nga it's a teamwork. It's a teamwork. I can do this, but I cannot do that. What I can do, you cannot do that. You can do that. But when we are together, there is a power and there is a force. Right? So ibang sa inyong pudong-pudang hanay, be an intern, be an assistant, but be involved. Be involved. Be a blessing. And then showing kindness and compassion. Ang compassion niya ay Jesus with your heart. In fact, kita, kung wala sang compassionate heart na gingamit ni Lord, wala kita dire subong. Ako, kung wala sang tao nga nag-sacrifice na bisan ginaanong pa siya, gina-insulto, ginapanaguan, pag wala siya nagapuhunan sa sacrifice at effort, wala ako makakilala kay Lord. Kaya kita, pasalamatan ka mga tao nga nag-take effort para lang makakilala ka kay Lord. At this time, the same favor is, you have to do. The same effort and passion, you have to do it to others. Kaya recipient ka na sa passion, ka effort sa iban. So siling ni Lord, let it flow. Let it flow. Alright. So muna naman ko sa aton nga, kung ginapagamit naton ang aton nga mga kabuhi nga mga channel, amo nilimuon ni Lord sa verse 10. Kagang Diyos na naghatag sing binhi sa manugsabog, kag pagkaon para kaunon maghahatag man sa inyong santanan na binhi nga inyong kinahanglanon. Kung balot, kung di ka kabalo mag-encourage sa discourage, punan ka ni Lord ganyan sa encouragement nga manging maalam ka. Maalam ka ganyan. Sa muli, sa balko. Daw nagadako akong trabaho, hindi ko kay balo. Daw kadako. Pero the more ka nagadako ang challenge, the more masusundan sa kaalam sa Diyos. Kami ang mga preacher, ninyo dati, hindi ako niya. Sa school, nung dumaan ko sa high school kami, sa college, kasi may grupo-grupo mga recordings. Ambal ko sa ila, mag-provide ako sa data, pero kamulang tingdong dahil ang mag-ambal, dito lang ko sa likod. Ako na yung person. Ako, hindi ko yung palahambal, hindi ko yung gusto ko lang at the background. Pero later on, pagod ang ginapahimo ni Lord sa akon, nagakinanglangon nga maghambal ako, magwa ako sa akong nga shell, kag magdepende sa wisdom sa iya kag direksyon, nagamit ako ni Lord, sobra pa sa ginapaabot ko. Kalungkot ang budamong mga cell group leaders nga few warmer lang at this time. Napungko lang kamo, pungko, pamati, pauli. Pila ka adlaw, palungo kamo. You are the future discipler of the church, disciple, Bible study leaders, cell group leaders, workers in this church. Do not underestimate what the Lord can do in your life. Amen. Ay siyang nagamutang sa increase, siyang nagamultiply. Kaya as channels, when we release what God has entrusted to us, He continues to provide and multiply. Grabe nila si Lord. He continues to provide and multiply His blessing. Pero kung taguon mo, delikado ka, papatay na. Ang mga talent na hindi may paggamit, mag-atako nila kung sa kuwan, sa bakal, hindi serviceable mo. Pero ang serviceable kaya kagamit, ginaharness ang Lord, kag iya ginaprovide, ginahatagan niya sa increase. So that in the end, maghambal ka, Lord, imo na niyang trabaho. What I have done, Lord, you have done it all for me. Amin sinana, tao ng tao, wala kaya sa na-experience sa pagpangalagad, dahil tao na yung blessing, dahil kita mo ginaangat na nito. Kasi ang kabuhi ng Kristiyano, paangat ng paangat, pabuti ng pabuti, paganda ng paganda. Meron pala sarili mo, dahil Kristiyano ako, ang buhay namin magpamilang paangat ng paangat, paganda ng paganda, pabuti ng pabuti. Ang napagi! Yun ang gusto ni Lord sa atin, angat kita sa buhay. Kaya favored people ka. Sino walang favored people ng kulinan? Diba ako nag-aaral ka mo sa linyahan,
Damo-damo na galilinya, kani transaction ka mo sa punta. Pero favored people ka, somebody out there, makadto dire ihanti ka, kag kumato dito kay unahon ka. Amen. Favored people. Nalimpatan ta. Sino nalimpat nga favored person kagalit? Kaya nga, dahil nalimpat ka, ang imo mentality daw unfavored ka, ara ka sa dalong daliya. Kinalimpat ka mo. Damo-damo nga mga, aripa, damo-damo nga mga believers sa church nga unbeliever. Hello? Amen. Damo sa church nga believer pero unbeliever. They cannot believe what the Word of God is saying. Di ba nagamba mo kayo na? Importante ang pulong sa Diyos. Kinakapa mo when you read the Bible. You read along the lines, the heart of God for you. And after you pick up mo ang heart ni Lord for you, then believe it. Then you start obeying. It will bring you. Iangat ka sa Diyos sa iyong mga promesa. Iangat ka ni Lord sa mga saad niya. Hallelujah. Sining ni Lord, istingang lako. Kaya mo na yung hambal ni Lord. Kaya kung channel kita, ang overflow mag-continue. Kaya naman, ang supplier will continue supplying and increasing. So, i-invest na pa rin na galing sa world of business. Ang mga bagay lang ang in-invest mo, ang mga may tubo. Ang wala mo in-invest, wala tubo. Kaya sining ni Lord, kung channel ka sa blessing ko, kagang i-trans ko sa imo, i-release mo, mag-continue ako sa provide sa imo, kag-continue ko i-supply, kag-i-increase ko ang supply. Ang unang gusto ni Lord, may increase of supply. Praise God. Hello! Are you still happy? Yes! Oh, good na. Okay. Number 3. Blessing is intended for what? The generous sharing. Generous sharing. Kaya ang context ini dire, generosity. Kaya may inambal dire nga ang sowing and reaping principle, the plant principle pala nga may gintanong ka kung damo ka mabilhin nga ginsabo, damo ka man anihon. Kung gamay man. May mga tao nga wala gamay gin sampo or ibang gani, wala gin gani sa may ginpunan pero gusto mag-ani. Kaya kay balo ka mo nga ang popular ang gambling sa aton. Amo na mga tao gusto nila instant money. Pero amo na gusto ni Lord sa aton, okay? Kanami gid gani sa balyo. Kay ang intention niya sa blessing para for generous sharing. Kaya ba sa verse 10, verse 11, magpamanggat siya sa inyo. Gabi sa International Standard Version yun ang ng bandraon. In every way, you will grow richer and become even more generous. In other words, the more you get rich, the more you become generous. And this will produce thanksgiving to God. Hallelujah. Praise God. Gusto si Lord niya magapamanggat sa aton. Magapamanggat siya sa inyo sa gihapon agud magmaalwan kamo sa tanan. Amo na intention ni Lord nga ang gusto kita i-bless, nga gusto ni Lord increase ang atong blessing, nga pamanggalan mo niya kita, kay gusto niya nga mag-increase ang aton na generosity. It is still a kingdom purpose. So, amo na, kay gusto ni Lord ang aton nga richer, paka-increase niya ang aton nga kaayuhan para maging generous kita kag it becomes a lifestyle. In all opportunity. You will be generous in every opportunity. Ako na kayo. Sa kingdom, itong dami the opportunity for investment, no? May UMG kita, may prize, may offering, may mission. Damo. Pero initanan sari-sari nga field na napuntahan ka sa ato na investment.
Kaginitanan, may according man siya na term ko nga return sa ato. Sa kay Lord lang yung nga term at condition, ibig sa ato. Pero makibot ka, sobra pa sa ginapaabot mo. Right? So, generosity in every occasion. Be generous. Kaya diri sa aton nga pag-invest sa kingdom ni Lord, be generous in your tithes. Be generous in your offering. Be generous in your projects. Be generous in your missions and other opportunities where we can sow our seed of giving. Ang nakita ko, ang palahatang na tao, ibang hindi ilang kapulis. Pero ang hindi palahatang, ilang pirmi ka isipan daw, sige lang nang ako lang ang mga baon sa ano ganang ila terms ng nakang gobyerno. Ayuda! Kaya hindi kita makibot, pag mahampalan, okay, dali-dali, may Bible study kita, sa may pagkaon, paano daw minimal. Pero pag nag-announce na may ayuda na i-distribute, walang pilit sa panay, ito lang. Kay, amo na permi ang sa isip sa mga tao. Pero kay magmuran kita, mga kauturan, kita pala nga investors kita sa kingdom ni Lord. Kinagamit ang tanang nga resources na kinapaklo ni Lord sa aton. Ipagid ang pananaw natin. Malimpayon kita, masadya kita, kingdom, may kingdom purpose kita, ang atong heart naka-align kita sa Ginoo. Kaya kapag ka mo ang happy and unhappy believers. Ito, happy and unhappy believers. Those with financial advantage, mamagranon, are happy who dispense their wealth for the advantage of the kingdom. So kung may manggat sila, kadaw nag-aayo ilang kabuhi, kadaw grabe na ilang financial advantage, nga pamanggat sila ni Lord, happy sila, kaya nga aga-involved din sila sa kingdom. I believe happy gid ang inyong mga donors sa ginahatag niya diri sa inyo. Pero, ang iba naman ang unhappy na Christian because their wealth was not spent in God's intended purpose. Na, ang Kristiyano na wala niya ginapagamit ay ang blessing sa intention sa Lord. Amo na sila gihapon din na gadikler na kulang gihapon. Ang problema sa kumasumbat, problema pag gihapon na sa future. Puro lang tanan kulang. Kaya nga man wala na download. Pero nakita ko sa mga Kristiyano, isang gamay, kung nag-start sila ng matuto, ang gamay na panako sa Lord. So may mag-imod ka, ay grabe na yung blessing mo, mama, ay grabe na yan, no? Mapasadayan kay Lord inisis. Si Lord na yan ang nag-bless ako. Naman? So, life is a choice. You want to invest in the kingdom and be happy, or you want to hold it in yourself and be unhappy. It's still a choice. Praise God. Hallelujah. Ang matutod na generosity, mga kauturan, ang matutod na generosity, hindi man measure sa amount. Hindi ko kaya ang makaya ni Pastora Joanna. Hindi ko man makaya ang makaya niyo. Hindi niyo man makaya ang makaya ko. Kag wala gina-measure sa amount ng padagdako. Ang measurement yan ni Lord sa true generosity is the amount of the willingness in our hearts. Amen. Kaya kung ang heart natin willing, you can give more. Generosity starts from the heart. If your heart is so in love with the Lord, that heart is so well motivated to be generous. Natuntuman ko sa pag-upalan ko sa Altabas. Nang may project kami, bro, ano pa lang, single pa lang ako sa kung may project kami. Sa Molehe, nag-encourage ko ang congregation na sige, ma-invest kita, mahatag kita, kaya wala kita sa funding. Karang ginhimo ko, ang bilog na ako na 15 days na allowance, hambal ko sa leaders, kuha ilang ang times, iputang tanan sa project, daw hindi pa sila. Daw na ano lang, maano ako tayo. Sige na pala, iputang lang, kuha ilang times, pero iputang tanan sa project. Sa Molehe, wife pa to ni nung Charlie ang amo ng treasurer.
Kanto siya sa balay, aga pa. Ay, Silvio, kamusta ka na? May ginaluto ka pa. Ay, kamusta may pagka-tuwari yung galuto mo? Pero sa totoo lang, wala kin ako sa Panginoon ginpawanan sa gin-release ko ang blessing. Amen. Sa kauturan, pagtuulan. Ambal kay na ni Pastora Joanna, hindi ko tambalo kay naghatag ako, ihatag yung mantanan. Pag ginatandog ka ni Lord, sunda. Kaya naka-ready na si Lord para balikan ka. Pagtuo. We have to grow in our trust in the Lord, but the heart should be willing. Kung sa imo mamatsyag, ako kinig kayo sa mga tao, kung sa mamatsyag ni mo, na nanugol ka, taguan na lang, hindi ka na mabless. Kung sa mamatsyag ni mo, na nagatagong kwarta mo ni Lord, hindi na pag-ihatag kay kita ni Lord ang heart mo. Pero kung si Lord nagatandog sa heart mo, kang malipayon ka, willingly, i-release kay may nakaaman si Lord para sa iyo. Ang heart, the willingness of our hearts. Ano ba pala ng mga tao nga naging gumana yun? Ang mabudlay, kaya ka. Ang hindi masarangan, kapangita sa mungkuan ka. Isang diskarte para mahatag sa ginahiguman, tama? Sa di ka apod magpakal flowers, may himuon na sakripisyo para magkapakal flowers sa Valentine. So kung ako ng heart na ito kay Lord, ay malangga ta si Lord, the Lord will bless us. It starts from our heart. It is not patamo-damo, palibo-libo. It is the intention of our heart. Nakita pag ang heart ni mo is nang halingin niya sa heart mo ang willingness, sacrificial pala. You can even give more. Kay sacrificial ang heart na nagapalangga. Praise the Lord, praise God. And then, so ang generous people reflects the heart of God. Nabalo ka mo kay Jesus is a generous heart. Ang kay Jesus is a giving spirit. Ang sa kalibutan is a covetous spirit. Kaya gusto ni Lord ang heart niya na generous, giver, kay si Lord nila is ara sa iya ang giving spirit. Gusto yung waspon ang covetous spirit na ari sa mga tao. Kaya paano mga problema kita sa mga blood control? Sa covetousness sila sa heart ng tao. Nga grabe nga katapos atong sa Senate, nga gina-expose ang mga kalautan sa kundamo na sa mga na-preso. Dati, grabe ang mga ginahinambar. Mga leaders dati, may mga kurap, hindi naman ikumanin kung sino. Kung subong na-spilled out, kung sino galing mga tao na nagahimong sa mga corruption. It starts from the covetousness. Eh, balungan mo ng covetousness. Ang akon, pero ang ino. Ang akon na iya sa bayan, akon pa rin. That is covetousness. Kung gusto na yan ni Lord, mawasak na iyang espiritu sa mga anak niya. Kaya i-reverse nato ng espiritu. Instead of covetous, we are in the giving spirit. Kaya ang giver lang ang ina-bless sa Diyos. Is that okay? So, choose to be generous with your resources, your time, your abilities, and your love. Nabalo ka ba ang pag-igugmang gift man? Kung may mga tao, di ka ba maghigugma, pero may matao man na magasto sa paghigugma. Ipot ako sila kampasi sa kalida naman. Yan, abi na muna, may mga tao, may pamilya, kung magasto sa paghigugma. Pagkangala, di ka ba sila maghigugma, magpasensya, hindi kayo ba mag-give and take sa relationship. Gusto nila sila lang, napaugtas pa, napabudlay pa. Ano mga tao nga magasto sa gugma? Wala na diri sa Panay Assembly of God Red. Ang magasto sa gugma. Manok hatag lang ako gugma. It takes so much heart to really give away. Ay kung ikaw wala ka maka-experience sa gugma sa pagkabata ka. Puro lang ginambal nga ay kalain sa imo, ay kalaway sa imo, ay kabasto sa imo, ay kalain sa pagkatao mo. Puro lang pala paglait sa imo. Nagdakop ka na wala ka may ka-experience sa kung anong ang gugma na mapagbigay. So, anong ihatag mo? Kaya importante anay, mangimbuganan ka mo sa gugma ni Lord, lang muto ni Lord ang pinakaidalong, hindi ang pagkatao mo sa iyang gugma, so that with that love overflowing,
you can love others also Amen. in overflowing. So, dapat amo na mangin generous kita sa paghatag bisan huma. Then lastly, okay? Last, blessing shared, glorify God. So, ang blessing gali nga gina-share naton, ang end result dyan nag-glorify sa Ginoo. Ay. So, kung yung intention gina ni Lord sa kay Abraham, ang intention ni Lord sa aton, kay kung i-share naton ang blessing naton nga na-receive tanan sa Ginoo, siya gidya ang napabalikan kag siya mahimaya. Kaya hambal diri sa verse, okay, sa verse 11, magapamanggad siya sa inyo sa gihapon agud magmaalwan kamo sa tanan nga tiyon kag madamo ang magapasalamat sa Dios tungod sa inyong mga bulig. Ari pagid ang pabalya sa direksyon naton. Verse 12. Kay inin inyong pag-alagad sa Ginoo hindi lamang nakabulig sa mga kinahanglanon sa mga tumuluo kundi nangin kabagdanan man sa madamo nga pagpasalamat sa Dios. Karon damo-damo nga mga kabataan ng mga nanay ang magpasalamat sa Dios bangod kay atong sponsor nga nag-overflow ya blessing in release diri. Right? So kamo man, damo man sa inyo gani guro ng pasalamat kay naka-receive kamo sa mga blessing simply because may mga tao nga nag-release ng ilang blessing para sa imo. So mga nalibot ang balong. Verse 13. Kay tungod sa pagpamatuod nga ginapakilala sining inyong pag-alagad, madamo ang magadayaw sa Dios ang inyo pagka mahinulungon sa maayong balita ni Kristo nga inyong gintuuhan kag tungod sa inyong kaanuwan. Nagapaambit sa ila kag sa iban. Paghambalya diri gani, magapangamuyo sila para sa inyong nga may dako nga paghigugma tungod sa tumalagsahon nga gugma ginpakita ninyo sa Dios. So grabe gali kun i-share naton gali ang blessing ni Lord. Ang una-una, ang recipient sa blessing magadayaw ni sila sa Ginoo yan. Tama? Pasalamat sila sa Dios kay nag-glorify ang Lord. And secondly, nga nangin resulta, magapangabuyo sila para sa iyo. Amen no? Harvest no? Glorify si Lord. Nagdayon, ikaw mismo mangin kaupod sila sa ilang na pagpangabuyo na may pagpasalamat. Thanksgiving. God prayer for you. So, channeling our blessing to others result in abundant thanksgiving. Daw hindi ko mapicture karon ng mga kabataan na magsuksok sa sapatos. Ang mga nanay na nagpasuksok daw hindi mo wala akong ang ilang pagpasalamat naman. Amen. That is really a picture of a thanksgiving to the Lord and really glorifying God for the blessing. Right. So, ang generous partnership in the gospel inspire people, recipient of the ministry, to give overflowing and many expression of thanks to God because of the testimony of their giving. Marami pa ng mga Lord, namin Lord nga mangin resulta ako Lord sa kalipay sa iban, kagkadayawan sa inyo. Ang Lord, salamat din may tao na pangabuyo sa ako. Kay bangod kinsunod ko ikaw. So, channel of blessing. Praise God. Amen? So, our generosity becomes a testimony of God's faithfulness. Amen. Testimony. Ang tao lang yan ang makatestify mo. Ang tao lang yan kinabless ni Lord. Pero may isang lang ang experience yan. Isa dito kami member. One time, nag-ibot ako. Hatag ya balik pastura. Hari mo, hatagan niya ko 10,000. Amalya, langkap-langkap ko ni pastor. Lagaw-lagaw ka mo, kinanglan yung mag-hotel. Basta ginarigalo ko sa inyo, mag-hotel ka mo, maglagaw-lagaw, kung magpatulutaw kay. Isang napatian ko wala sa iya. Grabe ka ulo ako. Hanggang tulod, salamat. May mga tao
may tao yung kaya hindi man kami malakat dito para mag-hotel lang, kaya para magastos lang, kaya hindi kami sina mag-iwo ang sina, maluwas, financially, limitado ka man. Pero may tao yung nakakita. Grabe mo lang kapagpasalamat sa ako sa Diyos. Lord, ikaw ito yan nagtandog sa iyang heart para himuon yan din sa amon. At pagkatapos, maging part sa prayer ko. Lord, just bless this person. Touch her continually. Protect her. Diba? Una mga resulta kung ginashare natin ang blessing ni Lord. Kaya it was not really intended for us alone. Right? Tapos na ko, mag-conclusion na kita. So sa ating conclusion, in summary, next slide natin please. Okay? Ang conclusion natin ang muna. Right? Kabalo na ka mo, kung magutong ka ni Lord nga abit nga ikurason nga i-bless ka ikaw. Ha? Anong rason yun? Ha? Para namin blessing ka sa iba. In other words, para Lord mangin channel ako sa iyong mga blessing sa iba. Damo-damo ka i-reach out. Siling ni Lord sa Bible, siya naghatag siya sing maalwan sa mga imol. Ang iyang kaalwan nagpadayon sa walay katutubang. Gusto siling ni Lord, gusto niya nga ma-experience siya sa tanan ang kaalwan niya. Inauna niya lang kita para mag-flow halin sa aton ang kaalwan niya sa iba. Kaya kitang ginagamit ni Lord ng channel para ang tanan magkabuhig sa abundance. Bisan ang imol na sa mind ni Lord, they are not exempted. Gusto nila ma-experience nila ang grace, ang kapuganaan sa grace ni Lord. Kaya in conclusion, una-una, the Lord bless us. Secondly, we bless others. Channel kita. And when we do that, others give thanks to God. And in fact, they will pray for you. And ang end result, God is glorified. Amen? So, we are not meant to be reservoirs or storehouse of God's blessing. God intended for us to be like rivers who continually let His blessings flow to others. Ay, balukon mo muna ng reservoir. Kinangano lang ng reservoir ng tilipunan. Ang tilipunan, kung mapuno na, start ang supply na nga, masabi may tangke ka. Kung ang tangke mo na puno ng tubig, i-off mo ang supply. Ega mag-aakupan sa kuryente. Hindi, si Lord gusto sila. Kami ng reservoir lang kita. Manastro lang sa aton ang iyang mga blessing. Gusto ni Lord kaangay kita sa river. Anong river? Nag-ailig. Kag the more na nag-ailig ang blessing, may continuous supply halin sa source. Now picture yourself now. Are you a reservoir, mabal? Sa amo na niya? Or pailigon mo sa kabuhi mo? Kaya kung pailigon mo, wala nag-stop si Lord. Mahilig sa kabuhi mo, impact man ni Lord, i-increase man niya ang flow para manamo sa malambot siya. Kaagi sa iyo. Hallelujah. So, ang challenge is, na sulong is that gusto mo pala matunan na maging channel ka ni Lord. Amen. Ang una, magka-overflow ka. At the rest, that overflow, mang-recipient ang ibang na tao. It will not, the blessing of the Lord did not mean to stop with you. Hindi ni Pastora Juana, pag-total, gina-bless mga kami sa among friend dito sa Amerika. Pabay nga mag-flow din lang yan sa amon. Kami lang mag-beneficio, kami lang mag-enjoy. They are blessed so much already that that blessing really overflows. It means ang blessing ni Lord ng mga flow, daluyan lang ang mga kabuhi, daluyan lang ang church. And the more faithfully we become channels of His blessing, the more lives will be touched. Ako nang gusto nito, laluturon ang mga tao sa iyang guma, sa iyang provision, sa tanan ng ano meron siya, yung ina-interest niya sa church para ang himaya, ang
kabuhi mo. Nas pamadyag mo daw dira ikaw na stack up. Sa pamadyag mo ang ina nag-stack sa imo, nag-prevent sa imo sa pag-angat sa kabuhi mo bilang anak sa Diyos. Ako na nag-stack sa imo na maka-breakthrough ikaw. Kag makita sa iba na testimony ka na galing. Kaya nag-shout out ng life mo for serving others. Hallelujah. Glory, glory, glory. Yes, pray to the Lord right now. Father, hallelujah. Here are your children. Salamat kay Ginoo sa imo. Salamat, Lord, that blessing us is your divine idea. It is in your heart, Lord, to reach many people, Lord, to glorify you, Lord, through our lives. Oh, Father, salamat kay Ginoo ang imong grasya mugana para sa tanan, Lord. Nagapangamuyo ako, Lord, ng bawat isa, may eksperyensya namo na nagkahilwayan, ang mga bagay, Lord, na nag-stop sa amon, ang mga bagay, Lord, na nag-prevent sa amon, Lord, into diving into the depths of the life that is blessed under your power, O Lord God. I pray that today, O Lord God, let there be, O Lord, freedom, Lord, on those circumstances and situations in their lives. Father, ginapangamuhiwan mo gid, Lord, ikaw na nga kaanakan nimo ito. Salamat sa pagtandog mo, Lord, bawat isa sa ila. Young people, man or adult, ginapangamuhiwan mo, Lord, I pray that you will touch them in a special way. Let your word today, Lord, mag-settle in Lord sa ilang Ginoo nga spiritual system. Patuno nila mo na noong promise ko, Lord. Patuno nila na they are a blessed people. Nagsundo nila ikaw, Lord, mga-align sila sa imo. Nagsundo nila, Lord, ang imong kapugon. Kahit diri, Lord, mga-umpisa ng panghikot, Lord, ang imong, Lord, nga kamaturan, ang imong mga saan para sa ilang at sa ilang mga pamilya. Father, thank you so much. I commit your children to you. Thank you so much for our lives. We bless your name today. We honor you, Lord. Thank you for blessing us. And thank you for teaching us. Thank you for the wisdom that comes from you. And today, Lord, let us surrender our lives to the Lord. Everyone, yes, as we raise up our hands to the Lord, let us surrender our life to God. And then, we open up another life sa iya. Father, thank you so much, Lord. Inuusupungan lang, Lord, sa tanan ng mga kalot nga nakabayaw. Ina-surrender na, Lord, amon kabuhi sa imo. Amon heart sa imo, Lord. Ang tanan, Lord, nga ari sa amo, Lord, gina-turn over namon sa imo. Gina-surrender namon sa imo. Thank you for taking over, Lord. Sa mga aga, nabuksan namon ang tagipusoon sa imo, Lord. Ginabato namon ang kamaturan that we are a blessed people. You bless us, Lord, and you make us a blessing. Thank you so much, Father, for the favor. Thank you, Lord, for the provision. Thank you for the protection. And thank you for the presence that will follow after us. Thank you so much, Father. Bless your children, O Lord God, the Panay Assembly of God, brethren. Thank you so much, Lord, for the victory in you. And thank you so much, Lord. From this time on, Lord, we are all channels of your blessing to others. At Lord, panahon Ginoo, ang mag-testify tungkol sa among kabuhi, Lord, nang recipient sila sa iyong pagpagamaayo. Nang recipient sila sa salvation, nang recipient sila sa provision, nang recipient sila sa
face turned toward you and grant you peace. May the Lord bless you, not just you, but your children's children, your children and your children's children. May the Lord bless your coming in and your going out, both now and forever. In Jesus' name, amen. Sige, ipan po din na naman po if you are going to join us sa aton na pag-mission yun sa aton na mga sleepers, sa aton na mga sapatos.